Yaya, tingin 1,000. Ano? Tingin 1,000. 2,000? 2,000? 1,000! Kakakain lang natin 1,000 agad. Eh yan eh, nakalagay yung 1,000 yung bibiling ko. Tsaka may project kasi kami sa school. Balik ko sa isukli. Sabi mo muna sa akin kung ano yung project na yan. Hindi ko ako bibigyan ng pera sa'yo kung di ko alam yan. Ang higpit mo naman. Eh, ginagaya ko lang yung gobyerno. Tulad ng national government, no? Bago sila magbigay ng budget sa mga ahensya, eh inaalam mo na nila kung saan ito mapupunta. Laki-laki na 1,000 eh. Seryoso ka ba dyan? Oo nga, no? Ang tatawag nito ay bottom-up budgeting. At ito yung reforma na ginagawa ng gobyerno sa pagbibigay ng budget. Ano? Bottoms up. Yes. Ibig mong sabihin, yung budget magsisimula sa baba, tapos pa itaas. Ganito yan, no? Dati kasi, no, ang ginagamit na approach ng budget, yung traditional na top to bottom. Oh, diba? Uulitin ko, top to bottom. Yan. Mula taas hanggang pababa. So ibig mong sabihin ngayon, parang binaliktad lang. Ito yung itaas. Oh. Ito naman yung baba. Oh. Sa traditional na budgeting, Oh. o top to bottom, ang proseso nagmumula sa top o itaas, Oh. ang budget na pupunta sa bottom o sa isang ahensya o komunidad. O anong meron? Kumbaga nga, sa top-bottom budgeting, yung mga opisyal ng gobyerno ang eksklusibong didesisyon kung saan mapupunta ang budget. Take note, no? Exclusive. Sila-sila lang. Eh, anong pinagkaiba nito sa bottom top? Sa bottom-top budgeting o sa reformang ito, ang pagbibigay ng budget. No? Kasama ng gobyerno ang mga komunidad sa pagbuo ng budget. Teka. Ibig mong sabihin, involved na ang mga mahihirap sa pagbuo ng national budget. Hindi kagaya ng dati na tatanggap lang sila ng tatanggap na ibibigay lang ng ibibigay na parang ganun lang. Tuwa mo, no? Pero ngayon, pwede lang ipahayag ng mga komunidad, lalong-lalo na yung mga mahihirap, kung anong proyekto ang dapat ipaglaan dun sa budget. Hindi kung magkaganon, hindi kahit papano maputugunan yung pangangailangan ng mga mahirap na komunidad. Nga, una sa kanila ibibigay yung budget. Alam mo nga, dahil dito sa bottom-top budgeting, mabibigyan ng focus ang mga programa na dapat budgetan sa mga komunidad, no? Gaya ng mga programang para sa pagpapaunlad ng mga rural areas. Yan, ganyan. Alam mo, dapat hindi lang yan eh. Dapat lahat din ng proyekto na tutugon sa kahirapan ng mga kababayan natin. Tulad ng Pantawid Pamilya Program, di ba? Kasama rin yan. Oh. Eh, di ba nga, nakikiisa ang mga komunidad na ito sa pagbuo ng national budget. Paano sila makakasiguro na mabibigyan nga ng budget ang mga programa na gusto nilang mapatupad? Ganito yan, no? Yung mga concerned agencies, nakikipag-usap yan sa mga komunidad, no? Sinasama na nila yan sa kanilang proposed budget, yung mga pangangailangan ng mga komunidad na yan. Di kung ganun pala, mas mabibigyan ng tamang budget ang mga mahihirap na komunidad. Mas madadama nila ang pag-asenso. Kaya mo tawag dyan. Tawag dyan, inclusive growth, no? Pag-asenso na nararamdaman ng lahat, hindi lang ng iilan. Inclusive growth. Diba, ito yung nakasaad sa Philippine Development Plan, sama-samang pag-asenso. Yan, tama ka dyan, no? Kaya kasama itong reforma sa pagbibigay ng budget sa Philippine Development Plan. No? Gusto kasi ng PDP, ipiramdam sa lahat ang pag-asenso, lalong-lalo na sa mga yan ang PDP. Yan ang bottoms-up budget. Kahit nasa baba ka, nabibigyan ka ng pondo.